Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si City Rads Maibadiri, ang tagapagdaloy ngayon. Ngayon tatalakayin natin kung ano ang pagsusulit at ang kahalagahan ng pagsusulit sa pagtuturo at pagtuto ng mga mag-aaral. Ang pagsusulit o examination ay isang paraan ng pagsukat ng kaalaman, kasanayan o kakayahan ng isang individual sa isang partikular na paksa o disiplina. Ito ay karaniwang ginagamit sa paaralan at universidad upang masukat ang natutunan ng mga mag-aaral sa isang tiyak na panahon. Narito ang ilang halimbawa ng mga uri ng pagsusulit, tulad ng multiple choice, true or false, fill in the blanks, essay, matching type, at short answer. Kapag sinasabi nating multiple choice, ito ay isang uri ng pagsusulit kung saan ang mga mag-aaral ay pipili ng tamang sagot mula sa mga ibinigay na option. Ang pangalawa naman ay ang true or false. Dito, kailangan ng mga mag-aaral na tukuyin kung ang ibinigay na pahayag ay totoo o hindi. Ang pangatlo naman ay ang fill in the blanks. Sa uri ng pagsusulit na ito, ang mga mag-aaral ay kailangan punan ng mga nawawalang salita o impormasyon sa isang pahayag. At ang pang-apat naman ay ang essay. Ito ay nangangailangan ng mahabang sagot na nagpapahayag ng mga ideya, opinyon o analysis ng mga mag-aaral sa isang partikular na paksa. Ang panglima naman ay ang tinatawag na matching type. Dito, ang mga mag-aaral ay inaasahang mag-match ng mga item mula sa dalawang hanay na may kaugnayan sa isa't isa. At ang panghuli naman ay ang short answer. Sa uri ng pagsusulit na ito, ang mga mag-aaral ay sasagot ng mga tanong sa maikling paraan. At ating tandaan na ang layunin ng pagsusulit ay hindi lamang upang sukatin ang kaalaman ng isang mag-aaral, kundi pati na rin upang matukoy ang mga lugar kung saan kailangan pa nilang ma-improve. Ang pagsusulit ay mahalagang papel sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Narito ang ilang kahalagahan ng pagsusulit. Isa, ang pagtatasa ng kaalaman. Ang pagsusulit ay nagbibigay ng objektibong sukat ng kaalaman ng isang mag-aaral sa isang partikular na paksa. Ito ay nagbibigay daan para sa mga guro na matukoy ang aling mga konsepto o kasanayan ang naunawaan ng mga mag-aaral at alin ang nangangailangan ng mga karagdagang paliwanag o practice. At ang pangalawa ay ang feedback sa pagtuturo. Ang mga resulta ng pagsusulit ay maaaring magbigay ng mahalagang feedback para sa mga guro. Kung ang mga mag-aaral ay hindi nagpapakita ng sapat na pag-unawa sa mga itinuturo, maaaring kailangan ng mga guro na baguhin ang kanilang mga estratehiya sa pagtuturo o gumamit ng iba't ibang paraan upang maipaliwanag ang mga konsepto. At ang pangatlo ay ang motibasyon sa pagkatuto. Para sa mga ilang mag-aaral, ang pagsusulit ay maaaring maglingkod bilang isang motibasyon upang mag-aral at magsikap na matuto. Ang kaalaman ng mga na may darating na mga pagsusulit ay maaaring mag-udyok sa mga mag-aaral na magsikap na maunawaan ang kanilang mga aralin. At ang pang-apat ay ang pagpapatibay ng kaalaman. Ang proseso ng paghahanda para sa isang pagsusulit, kabilang ang pagre-review at pag-aaral, ay maaaring makatulong na patibayin at palalimin ang kaalaman ng mga mag-aaral. Ito rin ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga mag-aaral na maipakita ang kanilang mga kasanayan o critical thinking at problem solving. Sa kabuuan, ang pagsusulit ay isang mahalagang kasangkapan sa pagtuturo at pagkatuto na nagbibigay ng sukat sa pag-unlad ng mga mag-aaral, at ito rin ay nagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral.